Isa ka ba sa mga naghahanap ng tips at dapat gawin kung paano magkaroon ng madaming followers sa Facebook? Well, good news dahil sa video na ito ay isi-share ko sa iyo yung mga ginawa ko kung paano ako nagkaroon ng madaming followers sa Facebook na umabot na sa 1.1 million. Mga ka-tutorial, it's me again, John Mendoza Susi, kung saan sa YouTube channel na ito ay nagsishare tayo ng kung ano-anong mga online tips and online tutorials. So ang topic natin ngayon ay kung paano dumami ang iyong Facebook followers. Teka, disclaimer lang, lahat ng isishare ko sa'yo ay based sa experience ko at pwedeng mag-work sa'yo at pwede ding hindi. So wag na natin patagalin, number 1 agad tayo. Number 1, tamang settings ng iyong Facebook account. Kung ang gamit mo na pang content ay ang iyong Facebook account, kinakailangan na tama yung settings ng iyong FB account para mabilis ka makapag-grow ng followers. May malaking factor kasi kapag mali yung settings na nakaset sa iyong FB account. Napakalaki rin ng chance na bababa ang maging visibility mo kung mali yung settings na nakaset. So ano nga ba yung tamang settings? Ito, sundan mo lang to. Una, pumunta ka lang sa Facebook account mo at i-click mo yung settings and privacy. At dito sa settings, pinutin mo ulit yung settings. Then dito, scroll down mo naman at hanapin mo yung how people find and contact you. At dapat ganito yung nakaset na settings sa'yo. Who can send you friend request? Dapat friends of friends. And who can see your friends list? Mas maganda kung naka-on me lang din. Then mas okay din kung naka-on. Do you want search engines outside of Facebook to link to your profile? So maganda na naka-on yan. Then next, dito sa post, kinakailangan na naka-public ang inyong who can see your future posts. Then maganda din na copyhin nyo yung settings na ganito. At sunod naman dito sa stories ay gayahin nyo lang din yung settings na to. Then sa reels naman, i-allow nyo tong others to share your reels to their stories. Then be sure naka-public din yung who can see your future posts. At dito naman sa followers and public content, mas maganda kung ganito yung settings nyo katulad na nakaset sa akin. Number 2, maximize instant followers. Oo, tama yung rinig mo, instant followers. Kung gamit mo ay FB account, i-maximize mo yung instant follower. Huwag mong kalimutan na mag-add ng friend sa account mo. Maganda ito dahil kapag in-accept nila yung friend request mo, ay meron ka na agad na instant followers. Pero be sure na huwag sunod-sunod ang pag-send ng friend request. Kapag kasi sunod-sunod, baka mamaya ay ma-filter ka ni Facebook na nag-i-spam, na maging resulta para hindi ka makapag-send ng friend request. At be sure na kilala mo din yung mga i-add mo. Tandaan mo na instant follower kapag na-accept nila yung friend request mo. Teka, bago tayo mag-proceed sa number 3, medyo madami-dami kasing tips to. Kaya be sure na nakasubscribe ka na para updated ka sa mga tips pa na isi-share natin. Number 3, know your niche or category o yung purpose ng vlog na gagawin mo. Mahalaga na alam mo ito dahil dito iikot yung mga content na isi-share mo sa followers mo. Ito kasing mga tips na isi-share ko sa'yo ay organic way kung paano ka magkaroon ng madaming followers. Hindi ito yung follow to follow o yung count me in na style. Kung ang goal ng content mo ay good vibes, maganda na i-focus mo lang ito sa isang niche or category para mabilis maging familiar yung audience, viewers, or followers mo. Para automatic na kapag nakita agad nila yung content mo, ang maiisip nila ay ganito. Ay, itong si Juan, yung mga content nito ay nakaka-good vibes. Yung tipong ganon. Kaya matatandaan nila at ipapollow ka nila dahil mabilis nilang marerecall yung mga content na shinare mo. Unlike kung halo-halo agad. Number 4, do not share toxic posts. Hanggat maaari, yung i-share mo na content ay yung relatable at shareable para i-reshare din ng initial viewers mo. Maganda rin kasi na i-share yung mga posts na maraming nakaka-relate. Well, isa ito sa key kung bakit mabilis din tumaas yung followers ko. Kapag ang isang post kasi ay relatable, hindi malayong mag-engage yung mga nakakita nito. Sa ganitong paraan ay mabilis tataas yung reach ng post mo dahil sa engagement katulad ng likes, comment na nanggagaling sa kanila. Sa pagtaas ng reach at engagement, sabay na din natataas yung followers mo. Number 5, do not spam and consider time when posting. Minsan kasi sa pagpo-post o kaya naman ay sa pagbablog or sa paggawa ng content, kapag nasa atin na yung momentum, nakakalimutan natin yung oras. Huwag mong kalimutan na maglagay ng time interval sa mga post mo. Kapag kasi na-filter ka ni Facebook na nag-i-spam, yung tipong sunod-sunod yung pagpo-post mo, malaki yung chance na bumaba yung mga visibility ng post mo. Which is hindi maganda dahil mahirapan ka lalo na mag-grow ng followers. Number 6, be consistent. Para makapag-grow ka ng maraming followers, kinakailangan din ay dapat consistent ka. Dapat consistent ka sa paggawa ng post o pagko-content. Kinakailangan mo kasing makapag-provide ng content sa audience mo. Ito yung isa sa mga part din na pinakamahirap dahil dito pumapasok yung burnout. Lalo na kapag walang lumalabas na magandang result.
Ang reason kung bakit mahalaga na maging consistent ka sa paggawa ng content, dyan kasi talaga sa content manggagaling yung mga followers. Number 7. Teka, hindi ka pa din nakasubscribe sa ating YouTube channel? I-click mo na yung subscribe button at mas maganda kung i-click mo din yung notification bell para ma-notify ka kapag meron tayong bagong upload. So number 7, add call to action. Sa mga content or videos mo, huwag mong kalimutan na maglagay ng CTA o call to action. Ito based sa experience ko. Super effective ito sa mga Reels videos ko. Yung tipong sa last part ng video ko ay naglalagay ako ng CTA. Dahil nga yung content ko ay more on tips and tutorials, sa dulo na part ng video ay tinatanong ko at sinasabi ko na kung nakatulong sa inyo yung video na ito, ay huwag mo namang kalimutang bigyan ng like. O kaya naman ay kung nakatulong sa iyo yung video na ito, don't forget to follow. Yung mga simpleng ganun kasi ay nakakatulong para magkaroon ka ng good communication sa audience mo. Kapag meron ka kasing good communication sa audience or sa viewers mo, hindi malayong i-follow ka niyan. Number 8, don't forget to reply sa mga comment. Ito madalas kong hindi nagagawa. Pero as long as nagsisimula ka pa lang na mag-grow ng followers, pilitin mo na makapag-reply sa mga comment. Yung simpleng pagre-reply mo kasi sa comment ay pinapakita mo na pinapahalagaan mo yung comment nila. At dahil doon, hindi malayong i-follow ka nila. Minsan din ay may matatanggap ka na PM sa inbox mo. Pilitin mo din na mag-reply at sagutin yung inquiries nila. Then after mo mag-reply, try to encourage them to follow your account. O kaya naman ay pwede mong i-divert yung invite mo sa ibang social media account na hawak mo. Example, dito sa YouTube, i-invite mo din sila na mag-subscribe sa channel mo. Mukha lang maliit yung magigain mo na following sa pag-invite mo sa kanila. Pero maniwala ka, kapag naipon yan, ay madami din. Ang maganda pa kasi dyan, yung mga nagko-comment, nagme-message sa'yo, sila talaga yung tunay na audience mo. O yung interesado sa niche or category mo. Number 9, ito hanggang ngayon ay ginagawa ko pa din. Invite who reacts on your post. Minsan maraming viewers ang nagre-react sa post o kaya naman ay sa content na sinishare natin. Huwag kang mag-alala kung nag-react lang sila dahil pwede mo pa rin naman silang ma-invite to follow your account. I-click mo lang kung sino yung nag-react sa post mo at sa gilid ng list ng mga nag-react ay meron dong invite button. Doon ay pwede mo itong pindutin at doon mo sila mai-invite to follow your account. Medyo matrabaho nga lang ito, pero kung nag-i-start ka pa lang, napakalaking bagay nito para makagain ka ng following. Number 10. Number 10 na tayo. Learn from your audience. Minsan sa mga content na sinishare natin, ay meron dyang magko-comment na makakatulong para mas ma-improve natin yung ginagawa nating mga content. Minsan hindi maganda yung pagkaka-type ng message, pero pag inisip mo, marirealize mo na makakatulong pala sa'yo yung sinabi niya. Ito lagi mong tandaan, kung gusto mo talagang dumami yung followers mo sa Facebook, tandaan mo na yung content mo talaga yung magiging bala mo para makapag-gain ka ng following. At dahil nga yung mga viewers mo yung nakakapanood sa'yo, sila din yung nakakakita ng mga bagay na pwede mong i-improve. Kaya kung may mga comment na hindi maganda, gamitin mo yon para mag-improve ka. So yun mga ka-tutorial, naka 10 tips na tayo. Pero sige, bonus pa na isang tip. Well, sa totoo lang, feeling ko ang dami ko pang hindi nasabi ng mga tips. Kaya tingin ko maganda na gawa ng part 2 itong video natin kung paano ba dumami yung Facebook followers. So balik tayo sa bonus tip. Lagi mo ding tandaan na content is king. Kapag maganda yung content na ginawa mo, yung tipong nagagawa ng content mo yung purpose niya, yung tipong educational tapos nakakapag-provide ng information sa mga viewers niya, o kaya naman ay good vibes at comedy na content, tapos nakakapagbigay ng entertainment sa mga audience, darating at darating yung followers. Kusa at kusa kang magkakaroon ng maraming followers. Kaya galingan mo lang lagi sa paggawa ng content mo. So ito na muna mga ka-tips and mga ka-tutorials. Sana'y nakatulong sa inyo yung video na shinare natin at kung nakatulong sa inyo, ay huwag mo namang kalimutang bigyan ng like. At kung okay lang din, ay mag-subscribe ka na. Para sa susunod na video ay mapanood mo yung part 2 kung paano magkaroon ng mas maraming Facebook followers. Nga pala, kung meron kang ibang katanungan ay pwede kang mag-comment down below at sasagutin natin yan o kaya naman ay gagawan din natin ng video tutorial. Again, thank you for watching and always remember, never stop learning because life never stops teaching.